Ang equation ni Miss Katrina is yung binabato equals underdog. Alam nyo, sabi nga nila, the truth is your shield. Batuhin ka man ng batuhin, kung nagsasabi ka ng totoo, dead ma yan. Kaya tignan nyo si Madam Maharlika, in-announce na kinakasuhan siya, and the intention was to scare her into silence. The intention was to make her stop talking. Instead, naging topic ng kanyang live. Let's see how these things work, di ba? So, it becomes now something to be discussed in public. Hindi ko maintindihan bakit yung basic na mga prinsipyo sa komunikasyon, ini-ignore nila sa kagustuhan lang nilang makaganti. Di ba? Gantihan ito eh. Gumaganti sila kay Madam Maharlika, kay Sas, kay Sec Andanar, and the rest of us. Let's not kid ourselves na we're not on the chopping block. Ako nga, di binabanggit ang pangalan, pero alam na natin kung ano nangyari, di ba? And yes, it was a government official who asked for my head. It was a government official who talked to somebody in the radio station and the television station. So, gusto nila tumahimik ang mga tao. And the moment they do things like this, ano ba ang weapon ng vloggers? Ano ba ang weapon ng media? Hindi ilalabas yan. Gusto nyo nga sanang patahimikin, but you're getting the opposite reaction. Etong tanong, are you government forces who are funding or encouraging this? Are you getting value for your money? Because it seems to me that you have put in so much effort in trying to silence people, but you're having the opposite effect. Seriously, di ba? Rethink your priorities. Kasi hindi kami makakapagsalita ng ganito if you don't keep giving us ammunition. And what's the ammo? Your poor performance. Wasn't the Secretary of the Department of Agriculture recently quoted? Actually, may video of him saying na kailangan ayusin natin yung logistics system and it might cost about 5 billion. So where are you going to get the money, sir? Because obviously it's not in the budget. And you know what he said? Well, I'm new. I'm still trying to find that out. There you go. If it was a priority for this administration na bumaba ang presyo ng pagkain at matulungan ang mga magsasaka, matulungan ang mga consumers, dapat nasa budget natin yung logistics system na yan. But of course, napaghahalataan na lang na walang intensyon. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito po ang Luminous. Kanina po nakikipag-usap ako sa TikTok while the intro was playing. So, hindi yata kayo sanay na may intro yung iba. Okay. So, magandang gabi at daming issues ngayon. We just chose these three for the moment kasi sila yung medyo nangyari very recently. And then we're also discussing the persistent rumor na aarestuhin daw ang dating Pangulo. But let's save that for later. Nag-press conference kaninang umaga si Mr. Abel Bacudio together with his lawyers. At ang in-announce nila na nag-file po sila na, anong agency? Sige nag-file po sila ng defamation suit in the district court in California, I understand. It's a civil suit. Allegedly, ayon kay Mr. Bacudio, may allegations daw si Madam Maharlika sa kanyang live na sinabi niyang nagbigay siya ng sapatos at saka Rolex sa ilang mga tao para i-bribe daw, si First Lady para mabigyan ang kanyang pamilya ng mga benepisyo tulad ng mabilisang pag-release pag-issue ng mga passport at tulong sa pagkuha ng mga visas. Si Mr. Bacudio ay nagfa-file at humihingi ng danyos na sa amount ng $2 million. Okay? Ayon naman kay Madam Maharlika sa kanyang live kanina, sinabi niya na mapapatunayan niya lahat ng sinabi niyang ito dahil ang source niya ay mismo si Mr. Bacudio. Charan! Bukod pa dito, mayroon siyang pruweba sa mga sinabi ni Mr. Bacudio at dahil ito ay tunay, wala pong mali siya yon and therefore hindi maaaring maging defamation. Tulad po ng libel cases dito sa pamilya, kailangan po na may showing ng malis or sinasadyang i-release ang malisyoso or nakasisirang impormasyon ng walang katotohanan at walang dahilan. So,
maganda yung live ni Madam kanina, Madam Maharlika, kasi bukod sa may mga inaipakita siyang mga screenshot, well, hindi screenshots, pinakita niya yung mga conversations, at bukod pa dito, nag-erase the, well, of course, she also indicated na dun sa isang conversation, in-erase ni Mr. Bacudio yung kanyang mga text messages. Although, according din kay Miss Maharlika, ay ano naman, corroborated naman ng ibang tao ang mga conversations na ito, both those that were in person as well as those na nakakita ng mga mensahe sa kanyang telepono. So, in addition to which, sumagot din si Madam at sinabi niya na mag-file siya ng countersuit. Bukod pa pala doon sa allegation na nag-bribe siya, sinabi ni Madam Maharlika na mayroon daw kinukubra or tinatanggap or nakuha si Mr. Bacudio sa DPWH at DSWD. Dito rin sinabi ni Madam Maharlika na itong impormasyon na ito ay mismong galing kay Mr. Bacudio at kaya niyang patunayan ang lahat. Mabilis po siyang sumagot. She also answered na hindi po siya humingi ng kahit ano kay Mr. Bacudio katulad ng sinasabi ni Sir during his press conference at kaya daw niyang patunayan ito. In fact, naglantad siya ng ilang mga ebidensya niya katulad ng pagbayad niya ng ilang mga concerns ni Mr. Bacudio using her credit card. At nagbenta siya ng ilang mga parang RTW ni Mr. Bacudio at nag-remit siya ng ilang 1,000 pesos per item. So naka-itemize po yung remittance niya. Dahil may sinabi si Mr. Bacudio na 4 lang daw na piraso ng damit ang nabenta ni Madam. Why is she going into detail? Kasi most likely a person who is telling the truth would have details of the transactions. Whereas a person who simply speaks in generalities would mean that he may not actually know of the incident or worse is lying. So magandang gabi po sa inyong lahat. So, Ma'am Helen says, iba talaga nagagawa ng salapi. Walang gustong kumalaban kay Tarsier. Well, of course, lumalaban si Madam Maharlika, but here's the thing. We can't leave her to fight alone, diba? So kailangan, lahat tayo, kinukulit natin yung mga issues. Halimbawa, syempre, kinukulit din ni Pangulong Duterte ito. People's Initiative. Huwag tayong magpapadistract kasi ang tingin ko itong pagpa-file ng mga kaso ay para manahimik ang mga taong ito. Bukod pa dito, of course, we go into our second issue. May speech kanina si Madam Katrina Ponce Enrile at may mga sinabi siyang medyo controversial. Halimbawa, sabi niya, I just found out that Martin Andanar is not based here. He's now based in Beijing. He's the one funding all this information like Maharlika, like SAS. So, pinangalanan niya, ha? And so, merong possible cause of action ang tatlong ito against her. All these others, kaya itong others, they are not doing this out of love of country. They are doing this because they're being paid. Okay. First of all, you say that like it's a bad thing. First of all, prove it. Second, tell us why it's a bad thing. And if you say it is a bad thing, then this would be libel, di ba? Sabi niya, you want to continue listening to their rants? Go ahead. But I'm just telling you they're being paid from China. From China. That's a bad proposition. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everyone here, we are in deep trouble. We are easily fooled. We like to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. It is usually the people in power. Sila parating binabato, di ba? My eyes rolled back so far in my head. I saw my brain. So, sabi ni Christopher, yung pangit ng mga design ni Avel, nothing special. Okay. So, what is wrong with this picture with Miss Katrina? Number one, well, let's see, di ba? Ang ano niya is, I think her issue is that, kawawa naman the government, they're always being baton. So, stoned. Ay, mali din. I wonder if that's what she meant. So kawawa naman the government, no? Despite the fact that they have all the money and all the power, they can file cases against you and they can put you in jail without even batting an eyelid.
or even have you arrested without a warrant under the Anti-Terrorism Act. They're so kawawa naman talaga, di ba? So that is primarily what's wrong with the statement. Ang mali dito is pinagmumukha pa niyang kawawa ang gobyernong napaka-powerful. Di ba? In fact, kahit mismo ang Korte Suprema, sinasabi yon. Sinasabi din yan sa ating saligang batas. Kaya tayo may Bill of Rights. Ang Bill of Rights po ay ang paglilimita sa kapangyarihan ng isang gobyerno o ng estado. Kaya tayo may Bill of Rights. Ito ang mga warning at sinasaad dito kung anong kanilang obligasyon. Obligasyon nila na respetuhin ang karapatan natin magsalita at magpahayag. Sinabi ng saligang batas na hindi nyo maaaring kontrolin yan o pigilan. Tapos, hihirit kayo ng, kawawa naman, the government is the underdog. Really? Wala silang power? Hindi ba meron kayong military? Diba? Meron kayong police? Meron kayong DOJ? Meron kayong mga puwersa, meron kayong mga clandestine services, meron pa nga kayong posibleng binabayaran ng mga troll na lalaban at maglalibel sa aming mga ordinaryong mamamayan in the hopes na titigil kami. Right, parang believable yun. And that's not me saying this. This is not opinion. It's the Supreme Court and the Constitution that says that. Government is powerful and therefore there are rights to check that power. Paano sila magiging underdog kung powerful sila? Sus, kaya nga po may mga katulad daw, according to Madam Maharlika, ni na Mr. Bacudyo, who think na kailangan nilang magregalo, gumawa ng pabor sa mga government officials na hihingan din ng pabor. Uy, maraming salamat kay Skin and Wellness, nagpadala ng ice cream cone at saka chocolate. Wow! At may power hug pa. I feel so loved. Okay. Sabi ni Suzaku Lukawa, makakawawa kasi binubugbog na asawa. Ayun, underdog talaga. Hindi lang underdog, pero victim. Okay? Okay? Huwag po kayong magsasabi o maghihikayat ng pag-commit ng isang krimen, ha? Huwag dito. Pwede niyong isipin, huwag niyong sasabihin. Because once you say na you're going to commit a crime, maaari na po kayong imbestigahan. Sabi ni Dolce Vita, kawawa naman ng presidente, panay ang good time gamit ang pera ng gobyerno. Kawawa talaga. Sabi ni Attorney ICPA, grabe ng baha sa Mindanao. May narinig na ba tayo kay BBM? Sir, kasi he's so kawawa. Diba? He's the underdog. Yung parating binabato. Sabi ni Isha Santiago, I'm not siding with China, of course. Mahal ko ang Pilipinas. Pero mahirap magbintang pag wala kang ebidensya. Lalabas na nakakahiya ang bansa natin, Mariosep. There you go. Hindi lang po yun. Kapag ikaw ay nagsasite naman ng mga prinsipyo, doktrina sa international law, cases na analogous sa mga pangyayari sa atin, matatawag mo pa bang pro-China speech yun kung ikaw ay nakakapit naman sa facts, sa doktrina, sa pinag-aralan nating mga konsepto ng international law? Ano yun? Sabi ni Ma'am, it's me. Ano yan sinabi underdog? Attorney, is that from Katrina? Gaslighting lang ang show. Exactly. And in fact, I think that we should really just call a spade a spade. She's entitled to her opinion but not to her own facts. Di ba? At yung sinasabi niya na pinupondohan daw ang ilang mga tao ng China para manira sa ating gobyerno ay nakakasirang puri. And therefore, dapat talaga itong tatlo ay mag-consider ng legal action. Nang matahimik yung mga ganito. Of course, they might want to have fun with it first. Alam mo, I am Sean Wayne. Ito nga po yung pinag-uusapan natin. Nandito na po. Sabi ni Ma'am Ana Marie Santa Rose. Sabi ni Well Fouts, how about a call of Tatay Digong to Attorney Harry regarding his arrest? We'll talk about that
If you see the, today's topic, 3 po yan, kasama po yun. Sabi ni Ma'am Sofia, party-party travel lang, winawaldas lang ang pera ng kaban ng bayan, kuwawa naman ng Marcos admin. I think, di ba dapat, hashtag na natin yan. Kuwawa naman ng Marcos admin. So much power and so much money. Sabi ni AKA, I think they're making issues to divert from the one more issue that should be addressed by the president. This is the Polvoron issue. We should have a leader who is positive, who's in positive state of well-being. Agree. This is a health issue. So we, the public, must be assured that the president is not only in a good state of health, that his mind he is in the proper state of mind. No, wait, in a normal state of mind. Diba? Sufficient for him to make decisions for the good of the country. And it's not just decisions, to set policy, to give direction to government. He also signs decrees. He also prescribes modes of behavior and so on. And so kailangan assured tayong taong bayan, na nasa tamang frame of mind, nasa tamang kaisipan ang leader ng bayan. Abay, baka dire-diretso tayo sa bangin niyan kung hindi natin i-check. I think, isa rin to. Kumbaga, they are punishing us or trying to punish people whom they think are spearheading the counter move against people's initiative, who are asking for liquidation from Congress, who are demanding that the president address the issues and act accordingly. At hindi sana yung puro yung pag-good time ang nakikita natin dito. Nakakasira naman din kasi ng tiwala natin. Sabi ni 2.6, umpisa pa lang daw, ayaw na ni Lisa kay VP Sara, na-stress daw si Lisa kay Sara during campaign pa lang. Base po yan sa pinakita na convo sa group chat nila Maharlika. Actually, I saw that. Sabi nga ni Madam Maharlika, it is for for her to discuss another day. Pero aabangan ko talaga yan. After that, may contribution ako dun sa issue. Sabi ni Our Vote, good evening, Attorney Briggs and classmates. Indeed, the audacity of that statement about being the ones who are the underdogs. On a positive note, it seems they're running out of credible narratives. They're really not getting it, or they just don't want to get it. The people are waking up, and there's no way they can stop us by gaslighting us. In a way, statements like this help us further. Mas matututo tayo. Slowly, the bad seeds are being unmasked. Let's ensure we will really vote better. Totoo. Sabi ni Joe Mac, nabisto na kasi yung pinsan initiative na fraud. Sabi ni Randolph, kawawa naman ng mga underdog milyonaryo at free nilalamon sa araw-araw. Kawawa naman the underdogs. So, isn't that unusual, no? Para sabihin na, ang equation ni Miss Katrina is, yung binabato equals underdog. Alam nyo, sabi nga nila, the truth is your shield. Batuhin ka man ng batuhin, kung nagsasabi ka ng totoo, dead ma yan. Kaya tignan nyo si Madam Maharlika, in-announce na kinakasuhan siya, and the intention was to scare her into silence. The intention was to make her stop talking. Instead, naging topic ng kanyang live. Let's see how these things work, di ba? So, it becomes now something to be discussed in public. Hindi ko maintindihan bakit yung basic na mga prinsipyo sa komunikasyon, ini-ignore nila sa kagustuhan lang nilang makaganti. Di ba? Gantihan ito eh. Gumaganti sila kay Madam Maharlika, kay Sas, kay Sec Andanar, and the rest of us. Let's not kid ourselves na we're not on the chopping block. Ako nga, di binabanggit ang pangalan, pero alam na natin kung ano nangyari, di ba? And yes, it was a government official who asked for my head. It was a government official who talked to somebody in the radio station and the television station. So, gusto nila tumahimik ang mga tao. And the moment they do things like this, ano ba ang weapon ng vloggers? Ano ba ang weapon ng media? Hindi ilalabas yan. Gusto nyo nga sanang patahimikin, but you're getting the opposite reaction. Etong tanong, are you, government forces, who are funding or encouraging this, are you getting value for your money?
Because it seems to me that you have put in so much effort in trying to silence people, but you're having the opposite effect. Seriously, di ba? Rethink your priorities. Kasi hindi kami makakapagsalita ng ganito if you don't keep giving us ammunition. And what's the ammo? Your poor performance. Wasn't the Secretary of the Department of Agriculture recently quoted? Actually, may video of him saying na kailangan ayusin natin yung logistics system and it might cost about 5 billion. So where are you going to get the money, sir? Because obviously it's not in the budget. And you know what he said? Well, I'm still trying to find that out. There you go. If it was a priority for this administration na bumaba ang presyo ng pagkain at matulungan ang mga magsasaka, matulungan ang mga consumers, dapat nasa budget natin yung logistics system na yan. But of course, napaghahalataan na lang na walang intensyon. So, anong nangyayari? Di ba? Ano po ba ang nangyayari dito? Gusto ninyo magpatahimik, pero opposite ang nangyayari, tuloy pa rin. Anong definition ng ng insanity? Doing the same thing over and over and hoping to get a different result and thinking you will get a different result. Diba? Ito pa yung masaya. She chose to use the China boogeyman card. Diba? The China is a boogeyman. Wow. Parang, bumibenta ba yan talaga? Kasi so far, di ko nakikita. Has it stopped anybody from talking? And have you actually proven this bayaran thing? Hindi nyo nga masabi sa akin eh. Kasi sinasabi ninyo na, ay pro-China yan. Kasi nagpunta siya ng China. Pero what did I say that makes you think that I'm pro-China? Wala naman kayong masabi. Di ba? What makes you think? Di ba? All you can do is show that I went to China. Darling, I went to China 3 times. Okay? And one of them was in pursuit of heritage conservation. I went to the archaeological site, yung kung saan nakalibing yung terracotta warriors. Okay? Because I am, and now I am a master's student in archaeology. Yung iba po was as media. I was invited as media to visit China. At marami pong media na ganun po ang ginagawa or na nakakabenepisyo sa ganyan. They are invited. But China isn't the only country that does this. Other countries do this too. Now, ang sabi nila, pumunta kang China, therefore pro-China ka. Kung di ba naman kayo isang magaling at kalahati, 3 taon ako nag-aral sa US. Gumraduate nga ako ng high school dyan. Nag-aral ako sa University of Minnesota and therefore pro-US ako. Nag-aral ako ng conservation sa Japan, pro-Japan ako. Nag-aral po ako ng copyright. Seminars lang to. Mahaba yung sa Japan, pero seminar din yun sa France on copyright. Ito ba, ibig sabihin, sinyales na pro-France na rin ako? Diba? Dumalaw ako sa Mexico. Pro-Mexico din ba ako? Nakakaloka yung ganyang klaseng lack of logic. Ito yung suggestion ko. Huwag po paulit-ulit kasi nagmumukha kayong bayaran. Muli. So, clearly, itong mga patirada na ganito ay may intensyon na magpatahimik. At bakit naman nila gugustuhin magpatahimik? Di simple, they don't like what they're hearing. Pero imbis na sagutin, imbis na ipabulaanan nila ang mga sinasabi, mas gugustuhin pa nila na manira na lang ng ordinaryong mamamayan na nag-e-exercise lamang ng kanilang karapatan magsalita at magpahayag. Sabi ni I am Shanwin, ako na magsasabi noon part na yon, attorney, nagmumukhang tanga sila sa paulit-ulit nila. Bukod pa dyan, may paulit-ulit din ng mga sinasabi tungkol sa ibang tao. Halimbawa, paulit-ulit na naghahanap ng 51 billion ni Kong Pulong. Bakit kami inuutusan ninyo maghanap? Wala kaming problema doon. Kayo ang may problema. Akala nyo ba magic words yung 51 billion na pag binanggit mo may magagalit? Na pag may binanggit kayo, may magsasabing, corrupt, corrupt, corrupt. Wala naman kayo sinasabi kung di 51 billion. Wala kayong argumento. Wala kayong ebidensya. Wala kayong citation man lang, di ba? Ang pinagbabasihan nyo
ay yung chismis na inaaming chismis na unsubstantiated statements ni Congressman Zaldico. And therefore, kung sakasakaling mawalan ng pasensya si Congressman Pulong, damay-damay na kayong lahat. Sabi ni Diego, Attorney, don't stop talking. Our clan is always and will always watch your life. Keep the fire burning. Maraming salamat sa inyong clan. Clan MacLeod, yun na naaalala ko. Thank you kay Jello, thank you kay Chicken Ad, para dun sa mga padala ninyong soft drinks and roses and all that. Thank you very much. Coffee ba yun o roses? Or soft drink. Okay. Meanwhile, back at the ranch, sabi ni Yu, arrogantly matapobre daw. So, silang mga powerful people na nanenegosyo ng napakamahal na corned beef, ang underdog. Tayong mga can't afford ng dilata nila ang mga oppressors. Grabe, di ba? Can you imagine? Tama sino yung nagsabi dito na audacity talaga. Saan kayo humuhugot nito? Na ubos na ba? Logically bankrupt na ba ang mga defenders ng administrasyon? Wala na kayong masabi kung di yung mga ganitong katsipan. Sabi ni Mami Bell, oo, ang mahal ng corned beef nila. Di ko napansin. Hindi na kasi ako bumibili. Kasi naman, ang dami namang ibang breakfast choices, di ba? Katulad nung yung nyolok na galing sa sa Sorsogon ba? Yung napakasarap na na dinaing na isda. Tapos pag niluto mo parang bacon ang lutong, wag na po kayong magdilata. Ang daming masasarap na isda para sa breakfast natin, di ba? Or, ayun, ito pa, sabi ni Attorney ICPA, bantayan natin 500 billion speaker, paano niya Hindi pa ba nag-umpisa? Ay! Sabi ni June, hi, masarap po yan, lulok na yan. Oo, grabe, nakaka-addict for me ha. Gustong gusto ko yan. Para siyang bacon na isda. Sabi ni TNC Travel and Adventures, ay, wala yan. Goliath versus David, Goliath is the underdog. Totoo yan. Ngayon, kung ayaw niyo naman ng isda, pwede naman tayong mag-oatmeal, medyo mahal nga lang, pero oatmeal para sa breakfast, kasi mas mataas sa fiber yon. Pwede rin naman magprutas, layo-layuan na natin yung mga processed food nila, mahal na nga pala, processed pa. At saka, ito pa yung masaya dito. Nagiging badge of influence kapag dinadagsa tayo ng kanilang mga bayarang calls. Ako na ang gagamit ng term. Panay ang ulit ninyo yung mga bayaran-bayaran na yan. As if hindi naman sila nahihirinan yan. Kung makabayaran-bayaran dyan, as if hindi sila kumukubra linggo-linggo. Hindi po. He wants to be let in. That's what it is. Yoshi! Pinapagalitan niya ako because I'm not letting him in. 2 seconds. Opo. Yosh! Harley. Why are you outside? Okay. You stay there. Okay, Yoshi, stay out there, huh? Ouch! Good grief! No, stay out there. Sit, sir, sit. Hi. Okay, no, one dog was demanding to be let in. Katakot sa Congress, sabi ni Chito, maglagi may death threat ang area, sabi sa balita. Wow. Thank you kay Maloy who sent coffee and heart me dito kay Des. Sabi ni Mufasa, di naman masarap Delimondo, oily na granulated siya. Kahit i-dry mo pa pagluto. The best pa rin ang Pure Foods ko, lalo na pag-dry pagluto.
Sabi ni Mar, anong opinion mo since Senado na daw magpupush ng own version nila ng Chacha? Ito pa rin, hindi naman po nagbabago ang opinion ko eh. It's still the same. Ang opinion ko dyan is simple. Hindi nyo na naman kami sinali. Di ba bakit ganon? Parati na lang tayong hindi nasasali. Puro sila lang. Sila mag-aayos ng constitution. Sila nag-determine kung ano ang aayusin, kung ano yung i-discuss, ano yung ano. Fine, sige, gusto niyo yan. Pero if I know, the moment buksan nila yan, the moment umupo sila to ako and us, baka na naman kayo dyan. Sabi ni Ma'am Pinay, don't forget to like, hey heart. And subscribe to our YouTube channel and to our TikTok. At saka dun pa rin sa Facebook natin. Kahit madalas na kami, na throttle kami. Like tonight, ang konti ng mga nasa TikTok ay nasa Facebook kasi throttled na naman po kami. Sas, andito ka ba? Nasaan si Sas? By the way, good to see you in TikTok, haha, avid watcher ako. Sabi ni Mar, sabi ni Batusay, sabi anak ni Enrile, binayaran daw kayo ni Martin. Sinama ako? Di niya ako sinama. Ingat-ingat, baka madamay ka. Lahat ng mga vlogger ni Digong, anong masabi? Kanina ko pa po dinidiscuss, bakit naman ganito po yung rule of thumb. Kapag bago pa lang kayo dito, makinig-kinig muna kayo, ha? Para alam ninyo kung nasagot na yung inyong katanungan. Sabi ni Mommy Bell, di nga sila makaliquidate, ayusin pa ang constitution. Unahin muna nila yung liquidation, please. O yun. Sabi ni Ian, ano ba, attorney, tinuturuan mo naman ng Walt Disney Palace ng tamang sagot. Hello, PCO Tolls. Alam mo, Ian, fact-resistant po sila. Kahit ituro ko pa sa kanila yung tamang kasagutan, nag-i-insist sila na mas tama sila. Pati daw dun sa paraan ng pagtutrol nila. So, pero sa totoo lang, wala silang interest sa atin. They're not interested in getting us into their side. They're not interested in convincing anybody. Kasi wala talaga silang pakialam sa atin. They don't care what we think. They only care that we shut up. Kaya away ang gusto nila. Inaaway nila tayo, gusto nila mampahiya, gusto nila kung pwede makulong, kung pwede magbayad, kung pwede kung anik-anik, pahirapan and so on. Because the farthest thing from their mind is for us to be convinced. Diba? Gusto lang nila that we stop. So, okay. Hi kay Tel, new follower daw siya. Hi kay Ma'am Ann. Okay, discuss natin yung kay Pangulong Duterte. Just ask your questions na lang on any of these issues, ha? Okay. Takot sila isama daw yung pangalan ko kasi takot sila matinik ako. Hindi po, iba po yung paraan na ginawa nila sa akin. Pinatanggal nila ako not once but twice. Diba? Ito yung masama. Ngayon lang po ako nagsasalita. Ha? Ngayon lang, after over a year. Pero ang pinakabanat nila sa akin, bitter. Oo nga, I'm so good, sir. I'm so kawawa naman. Does that mean I'm also the underdog? Nandito pa ba si Sas? Sabi ni Jerry Celedio, Dear Trolls, budget allocation of 51 billion was downloaded directly to DPWH for the completion of ongoing infrastructure project of Coastal Road. 51 billion doesn't go to Pulong's office, ask Sec Villar of DPWH. Yay! Thank you very much kay Jerry Silencio. Sabi ni Planetang Talim, sabi po balita mga ibang leaders ng Minda tutol kay Digong sa panukalang paghihiwalay ng Mindanao. Misplaced po ang kanilang opinion kasi wala pang sinasabi si Pangulong ganon. Ang sinasabi niya, it was out of frustration. At tinitignan niya, aaralin pa. Mariosep, we're looking into the possibility. Anong masama sa pag-aaral? Pakisabi nga sa kanila. So, does this mean that even looking into the possibility is illegal? Tumigil nga kayo dyan. I'm so embarrassed by your answers. Ano naman ang sinabi ni Congressman Dan Fernandez? Okay.
Hi, Sas, akit ka? Ah, si Sas lang muna ha, nahirapan ako pag magulo. Habang nagre-ready si Sas, ang third issue natin dito is yung umiikot na balita na i-dismantle daw ang Task Force Davao at didisarmahan. Bago lumabas ang issue na ito, sinilabas na ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, na iniimbestigahan daw yung kanyang pagmamayari ng ilang pirasong firearms na lahat naman po ay lisensyado. Bakit ganun? So nararamdaman niya na mayroong parating. Kasi ganun po talaga ang sinyales na mayroong some kind of force will be used on you. Halimbawa, ang narration ni Secretary Juan Ponce Enrile dun sa kanyang participation sa EDSA 1986. Ang una niyang sinyales na paaarestuhin na siya ay nung ni-recall ang kanyang mga bodyguard na mga active service military personnel. Okay? Alam niya, nung pina-recall itong mga to, kinailangan na niyang gumalaw. Sa Adrian, pwede rin. Nandito ka ba, Adrian? Pwede ka rin umakyat, should you want to. So, we know that something is up. Ang Task Force Davao, we know na it's really temporary, kaya task force lang siya. It is not a permanent organization. Gayunpaman, they keep the peace in Davao. Okay? They act as a buffer and also as peacekeeping, an additional peacekeeping force. Ngayon, ang susunod na lalabas na balita yan is, sasabihin nila na itong Task Force Davao ay parang ginagawang private army, which we know is not true. Kasi ngayon lang nila sasabihin yan. Okay? So, something is coming up. They are either probing, which means, pigat ng kamay ninyo. Okay? If you were simply probing, kung mayroon kayong maikakaso kay dating Pangulong Duterte, your lack of discretion is breathtakingly stupid. And I rarely use that word. Okay? Why breathtakingly stupid? It's, nananakot kayo. So, pinapahalata ninyo na iniimbestigahan ninyo. Or you don't really care if your target has found out that you're probing into his guns. And gagamitin ninyo yung bad publicity, kunwari na, bakit siya may barel? Excuse me? Mismong yung saint ninyo, ni si dating Senadorang Laila de Lima, siya po yung nagtulak na kailangan bigyan ng special consideration ang mga abogado because the inherent nature of our profession creates enemies for us, and hindi lang kami. The president is both a lawyer, a former prosecutor, and a former president where he had the occasion to make so many enemies. So, tigilan niyo ko dyan sa kapusan ninyo ng utak para makagawa ng believable na statements. Sabi ni Ma'am Oseng, red carpet for the underdogs, please. Red carpet. Sabi ni Ma'am Masha, yes, it's true. Task Force Davao helps Davao City for peace. Task Force Davao to help guard against the entrance of enemies in Davao. Yes, the creation of Task Force Davao goes back to the time when, in order to keep the peace, there had to be some kind of a military presence just a little below martial law. Okay? Matindi talaga. It was Duterte who, as mayor, cleaned up the issues of peace and order in Davao City. And ang laking tulong ng Task Force Davao in maintaining that peace. So, now what would be the reason to just dismantle Task Force Davao? Anong sasabihin nila? Peaceful na, hindi na kailangan. Anyway, ad hoc yan. You could have done the opposite and made it a permanent thing. Why? Because if it works, di ba, you don't fix it. Sabi ni Sir Tony,
Mas malupit pa si PBBM kasi hindi pa nag-declare ng martial law pero hinahabol ng mga nakitang lumalaban parang martial law. Sabi ni Well Falks, arresting Tatay D will lead to a bloody rev. Please think twice. I don't think they're thinking at all. So thinking twice might be difficult. Sabi ni Ma'am Anita, papayagan ba naman ni VP Sara na gawin kay FPRD ang ganyan? Ganito po kasi yon. They are counting on her conservative approach to governance. That she will respect the a lawful order or what is a presumably lawful order and pursue its dissolution through the judicial system, through the legal system. But people will not understand that. People will not understand this blatant show of force by the state. Ngayon pa lang pinararamdam na nila eh. Ito kaya namin gawin ito. Kaya namin gawin ito sa isang dating Pangulo. Umayos kayo dyan. Isn't that the same thing like what they're doing with SMNI? Kayo di kayo madisiplina kung ano-anong pinagsasabi ninyo. Tanggal prangkisa. Kayo DWIC at Aliw Hindi nyo andyan ba, kinukup nyo si Attorney PX? Sige. Baka may mangyari sa inyo. Sabi ni Baby Advincula, what if totoo na disarmahan ng mga task force Davao? Ano po mangyari po? Posible po ba kunin nila si tatay? I don't deal with with ganong kabukas eh. Kulang tayo ng impormasyon to even make a calculation. It looks like that. Pero pag dinisarmahan nila yung mga yan, and ito yung kaakibat dapat niyan eh. And from what I understand, this is also what is going to happen or happening without us knowing. Palalakihin nila ang PSG. Aarmahan nila ang PSG. Paano kung gawin nila yon? For defensive means, maintindihan ko. Kung may naaamoy sila na danger, tapos nag-increase sila ng kanilang security measures, maiintindihan ko yan. Because of course you have to protect the president. Pero kung may kaakibat ka na pagdidisarma at pagre-recall, gaya ng ginawa nila kay Banat Bay, pagre-recall ng mga or pagpapakialam sa mga, hindi kay Banat ba yun? Anyway, pagpapakialam dun sa ilang mga, sa security ng ilang mga tao. Yun, pagbabanta kay Banat. Kung may kasamang pagbabanta at may mga paulit-ulit na pag-aakusa na wala namang substantiation, something is up. Diba? We don't just have to protect the Dutertes, we have to protect ourselves. Dahan-dahan na nilang ine-erode ang ating mga karapatan. Anong nangyayari? Diba? Bago dineklara ang martial law, magulo. Tinanong ng isang kongresista, what is happening to our country, General? Hindi ba kayo kinikilabutan yan? History repeats itself. The first time as tragedy, the second time as farce. Sabi ni Cristabello, napakasamang halimbawa ng gobyernong ito. Kahit anong gawin sa Constitution kung ang red tape, kaya walang mag-i-invest basta-basta, tapos alam ng ibang bansa ang kaguluhan ng Pilipinas ngayon. Pag magdadagdag sila ng PSG, malalaman agad ninyo, attorney, ayaw ng karamihan ng PNP kay Lee. Ay, ganun ba yun? Sabi ni Kanye 5, try nila, hindi man hit umangmang ang Pilipino ngayon. Tahimik at nakamatyag lang. What are your thoughts? Ay, pinagot na natin yan eh. Sabi ni Liam, the millionaire underdogs are in town daw. Sabi ni Agua, nakalimutan nata nila ng mga organic ang supporters ng Duterte. Sabi ni Jerry Celedio, parang House of Representatives is accusing the Senate of intense attack for conducting investigation on people's initiative, and it's against the principle of
parliamentary courtesy, pa-victim underdog. They're so kawawa kasi, di ba? They have billions and billions in confidential funds, but they're so kawawa. Sabi ni Ace, pag kontrabida talaga puro pangit. Ay, grabe! Sabi ni Harry, how true na may kanina pa po sir, namin diniscuss yan. Sabi ni Planetang Talim, wala na bang titindig sa sandatahang lakas na tunay na makabayan? Well, ganito po yun. Kung hindi tayo titindigan ng mga puwersang may obligasyong protektahan tayo, tayo ang titindig para sa sarili natin. Walang choice. Alam ko kayo, hindi kayo sanay. Pero when we are called upon, we will have to answer that call, di ba? Hindi rin po naman nakakasama magdasal either. Sabi ni Aguason, sana mahiyahiya naman si Miss Enrile sa mga aso, underdog daw sila. Ha? Di hamak na mas cute at nakakaaliw yung mga aso, di pa halata ang kaluluwa, halang ang kaluluwa. Kaya sabi ni Ma'am Lily Rose, natural, batuhin ko may mali, binoto natin, kaya dapat lang punahin. Sabi ni Luffy the Monkey, sino bang presidente natin? Si Romualdez ba o si BBM? Hindi, may third force eh. Sayang yung boto namin. Okay, so, muli para dun sa mga nagtatanong tungkol sa ating military, gagalaw ba sila? Yung military natin, definitely, pinag-uusapan nila yan. Imposibleng hindi, pinag-uusapan din nila sa PNP yan. Ang ano lang nila is, kailangan maliwanag na may danger to the people. Ang standard of what is that danger is what's different sa atin at sa kanila. Para sa kanila, kailangan endangered na tayo, yung imminent danger na. Para sa akin, hihintayin ba natin yun? Di ba? Naman, mga sir, di ba? Pero naiintindihan ko na of course, it's not that easy to get them to do that. And it's not fair na mainis tayo sa kanila. They will do it if they see that they must be called upon to protect the people. Sabi ni Flavie, sa tingin ba nila papayag ang mga taga Davao na arestuhin nila si tatay? Teka, bakit nyo sinusolo? Sa tingin nyo kami, papayag din kami? Huwag naman ganyan. Lahat kami nakinabang sa kanya. Lahat kami mahal namin. Natin. Di ba that is the point? Huwag tayong magpapadivide. Yung mga ganyan, kaming taga Davao, kayong taga Maynila, these things are divisive. At wala bang nagmamahal na sundalo at pulis kay tatay? Di marami naman din po. Pero, hindi sila organized. Sige, anytime kumpas lang ng mga Duterte, sasama ako at magrarally laban sa mga traidor ng bayan. Rambi Galema, Tilo. Ako tuwa ako dito sa mga names, so creative. Sabi ni Aguason, I'm mad, furious kasi mali ang binoto ko. Sabi ni Trevor, try as they might but they will not succeed. Sa panahon ngayon na may internet, mga vloggers at social media, all those who oppose now have the capability to connect to one another. Sabi ni Angel, from Cagayan de Oro City! Sayang boto ko, nabudol ako. Adobong Kangkong says, baka plano talaga ng Dilawan makipagkaisa kay speaker pabagsakin si Inday. Alam mo, kahit hindi nyo banggitin ng mga Dilawan, hindi ko nagigets kung bakit iniisip nyo pa rin ng mga Dilawan. Hindi po sila significant. Kala nyo naman ang dami nila, kasya yata sila sa isang Volkswagen eh. Sabi ni Mama Marilu, nakasubscribe na bang lahat? Please subscribe and hit the notification bell. Salamat. Pati dun sa TikTok po ha, huwag niyong kakalimutan. At saka like niyo naman. Alam mo, I'm so tired of basta kaming mga taga-ganito. Bakit? Hindi ba tayo lahat nagmamahal kay Tatay D? Kaya nga ang dami natin eh. Huwag niyo kaming i-exclude.
Sabi ni Planetang Talim, tanggalin na sa isipan natin yung mga kapatid yung salitang Dilawan, Lenny, Pinklawan. At sabi ni Georgina, box talaga, gawin mo naman ng van. Eh yung dalawa siguro sa bubong, o kumpleto na yun. Tanong lang po, hindi ba bawal sa batas if the President at House Leader first cousin? Hindi po. Elected kasi sila eh. From Davao here, kami halos lahat nag-o-observe lang talaga and we're ready to unite talaga. Sabi ni Tata, sana may prayer rally sa lahat ng probinsya upang mapakita kung gaano karami yung sumusuporta. Pero ito yung yung mga kongresista na nasa bulsa ni ni you know who. Papayag ba sila na magka-rally dyan sa lugar ninyo? Awayin niya yung mayor o yung mayor mismo baka nasa bulsa. 'Di ba? We cannot rely on the usual methods. Kailangan mas creative tayo. At unang-una, recognize natin yung lakas natin. Saan tayo malakas? Dito sa social media. Hindi nila tayo matinag dito. Ano yung pinaka-taktika nila dito sa social media? Pinaka-strategy nila? Gumamit ng mga bayarang calls nilang pupurul-purul, napakapurul ng utak. Yeah, you cannot buy brains. Sayang. Di ba? Sabi ni Leo, after more than 20 years na di ako nakaboto, kantara pa ako sugod sa console para makapag-register at makaboto. Tapos mabubudo lang pala, nakakapanlata. Oh my, I feel for you. Wala si Sas eh. Natanong ni Fogso kung papasok pa si Sas. Alam ko ayaw mo sa akin. So sige, wala po eh, pero binigyan ko na siya ng link. All the love from Mati! Ay, babalik ako dyan kapag beach nga. I love Mati Beach. Sabi ni Ma'am John, nung naging presidente si FPRD, hindi naman niya pinili si Pulong for speaker. Totoo yan. Hindi lang yun. Ewan ko kung pwede kong sabihin, pero meron siyang close na kamag-anak na nahuli na parang nagbebenta ng posisyon na yan, parang istapa. Naku! Grabe yung galit niya. Kulang na lang talagang Naku, sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Ian, tinitwist ng TAD media ang statement ni XPRD about Mindanao issue. Iba tuloy ang interpret ng ordinaryong Pilipino. Kaya nga, that is our job now. To take it to our families. To take it to our friends. To make sure na yung mga maling akala na ganyan ay nako-correct natin. Huwag kakalimutan na ipanalo natin si Rodrigo Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas. And we can save him this time. Not only, and in the process, save ourselves. Iintayin pa ba natin na tuluyan tayong mawala, malagas ang ating mga karapatan sa ginagawa nila sa atin ngayon? Go! Sabi ni Wellfax, makinig daw dito sa, yung mga trolls daw dapat nakikinig dito para magkalaman ng utak. Sabi ni Enter Sandman, I know that song. Alam mo, magtatwayduran din yan, taga Malacanang pagdating ng araw. Actually, as long as merong talagang mga puting ahas dyan sa loob, ay, napansin niyo ba yung memorandum na nilabas? Humihingi ng pag-update ng mga requirements ng mga appointees. Alam niyo kung para saan yon? Kasi may mga tatanggalin na naman sila para ilagay yung mga tao nila. Kasi sa totoo lang, sila-sila lang ang may gusto. Sila-sila lang ang gusto nila. Okay? Ito, kwento. Ito na magkwento eh. Nung nasa sa OPS ako, kung sino-sino na lang ang ina-appoint nila. Kiber, di ba, may secretary. Gusto nila, pati lahat ng mga nandito sila mag-a-appoint. So, naglalagay sila doon ng walang ka-idea kung paano magpatakbo ng gobyerno. Nagpapasok sila ng mga taong, Diyos ko, parang, kailangan abutan nyo ng tissue kasi uugin pa. Mayroong iba dyan na akala nila, ang gagaling nila, pero pagka nakaharap na nila yung secretary o yung media o yung pagka sinutusan mo, gumawa ka ng ganito,
Maka ng speech. Wala. Purol. Jerry, wag mo nang i-flood yung news, yung comment section. Binasa ko na po yan. Yan. Okay. You know, it's become so satisfying. Ang sarap mag-block. Sabi ni Liam, sabi daw ng family niya, takot si PRD sa ICC. Bakit? Ano akala nila nakakatakot sa ICC? E tingnan nyo nga, ini-ignore nga sila ng ibang bansa as if scary yun. Walang credibility yung ICC. Sabi ni user, kidigong lang natin na pilang tunay na kalinga para sa nakararami. Okay. So, ito, isa pang dapat gawin natin. Hindi nyo pwedeng sabihin huwag tayong papatol sa trolls. Hindi pwede. Okay? Magbo-block tayo, block, delete. Pero sagutin natin yung ibang mga issue at i-point out natin kung bakit trolls sila. Mahalaga yon para yung ibang mga tao, makikita nila yung taktika at mga strategiya dito. Yung mga nagsasabing, fake news ka naman eh. Sige nga, ano yung sinabi ko na fake? Pakisabi nga. Pagka challenge sila ng ganon, alam natin wala. And therefore, troll. We have to educate people. Kasi kung troll at troll lang talaga ang panlaban ng mga nasa administrasyon, pues, i-expose natin kung bakit tanga sila. Diba? Sabi ni Boggs, I know right? Hello? Sounds highfalutin, pero sabao. Diba? No, the scary thing is that they're not even aware of the how do you call this? How laughable they are. Except they're not even funny. Sabi ni Jose, shout out daw sa Tagum. Siri! And Davao del Norte. Kita-kits soon. Sabi ni Ma'am Pinay, who's even doing the appointing? Yan naman yung nakakadismaya noon, and Attorney Vic bore the brunt of these failures when it came to these appointments. Actually, I call them disappointments. Kasi sa totoo lang, a lot of secretaries were, hindi makatrabaho. Merong isa dyan secretary. Hindi naman niya pinili, may naglakad na USEC. Ano yung ginawa ng USEC na yun? Started planning to become the SEC. Siraan niya ng siraan yung principal niya. Initisod niya yung what little work was being done. Nang sa gayon, magmukhang tanga yung SEC, enter na siya. Diba? May backer daw kasi siya. And that's just one example. Maraming ganun. Maraming examples ng mga ganun. Na yung mga tipong bagong salta kayo sa gobyerno, tapos wala kayong kaalam-alam sa ganito. Tapos ang feeling ninyo, na ito yung nakakatawa. May mga appointees dyan na akala nila pwede silang magtanggal ng plantilla, pwede nilang maliitin yung mga taong 20 taon na nandun at alam na alam yung mga rules at maaayos naman ang pamamahala, maaayos naman ang trabaho. Papasok itong mga bagong salta at iisipin nila na, ay, kailangan tanggalin yan. For no other reason except that they were appointed by a previous administration. Duterte did not do that. Nirespeto niya yung plantilla. Nirespeto niya yung mga karir. Dito walang ganun. Tama, dilaw talagang palakad dito. Kala mo may personal sila nagalit dun sa mga taong nauna sa kanila. Ang syunga-syunga naman ng trabaho. Hindi nakakaintindi. And worse, hindi inaaral ang government regulations. Ang administrative rules, wala. So if you cannot be supported by the staff that you appointed, ano akala ninyo magiging resulta ng trabaho ninyo? Sabi ni Noriel, bilang tatay, nakakadismaya na kapag ang anak mo ay ayaw maniwala sa'yo, kagaya ni VP Sara, ayaw maniwala sa tatay. Well, bati na sila. That's water under the bridge. Huwag na po natin anuhin yan. Balikan yan. Sabi ni Maynang, I've been following your channel for a while, listening to your intellectual views and opinions about news and law. Solid DDS. Solid. Siguro, for the next few days, puro DDS shirts ang susuotin ko. Mang-asar lang ako, kahit visually. Sabi ni Krish, kaya naman pala po palpak lahat ng ginagawa kasi lahat ng appointee ay ganon. Yes. Well, so many. Meron iba naman na magagaling talaga. They come from the sector, they've been here, they know what they're going to do, etc. So, naman problema. Paano mo kukontrolin yung mga taong nilagay sa ilalim mo? Ang mga klaseng pamamahala yan.
Lalagay ka ng kalihim, head of agency, tapos pipilayin mo with appointees from gosh knows where. Diba? Tapos, paprioritize nyo yung mga utang na loob ninyo dun sa eleksyon, imbis na maayos na pamamalakad ng gobyerno. Anong hindi ka maiinis? Himalaya says, bakit umalis si Sec Joc na sa cabinet? Inalis po siya. But it's not what you think. Ha? Marami siyang mali. One of them was yung insensitive remarks niya about the military. So, the other was the Maharlika Fund, which he pushed for. And he helped justify. The third was, ito, I can't blame him, but at the same time, I can. Sabi niya, kasi, hindi naman nag-work ang price caps after the president announced a price cap on rice, which of course did not work. Okay? Tanggal siya. Sabi ni Friedrich von Paulus, is even worse than Pinoy, and that's saying a lot. I'm telling you, right? Anong brand ng tumbler ko? Ito, Aqua Flask. This one. I have another one na maganda rin. Pero ito yung parating yung nakikita. Sabi ni Nanay Lita, nakatabi pa rin ang mga shirts ko na Duterte pa rin, suot ko nga ulit. Correct. Sige, gawin natin yan. Mag-DDS shirts at shorts ka rin. Shorts! At ako na lang bibili ng shorts mo. Okay. Grabe. Kawawa naman kayo if you see me in shorts. Sabi ni Carolina, ibenta na lang ang Pilipinas sa ibang bansa suntong corruption. Ano po yung hearing kanina sa Economic Chacha? Iba pa yun sa PI? Iba pa yun. Di ba? Iba pa yun. Pagka na, itong Senado, ewan ko bakit nila pinipilit yan. Dapat tumigil muna sila dyan eh. Hindi pa nga nadi-discuss kung anong paraan, paano babaguhin ang saligang batas. I think all they're relying on is that basta given na yan, na cha-cha tayo. Charter change. Tapos, con us. Salamat, dear Senate. Mahal namin sana si, yung ginawa ninyo na patigilin ng PI. Pero ano ba, babaguhin nyo na naman yung saligang batas na hindi na naman kami kasali. Tinanong nyo ba kami? Kailan ba kami nagkikayat na 100% foreign owned ang edukasyon at saka advertising? Care namin doon? Care namin sa advertising? Sa education? Diba? Is that why ayaw ninyo ng culture-based education? Sabi ni Charlie, at least Pinoy, the only memorable wedding he'd only gone to was Marian and Ding Dong. Si PBM parang everyday may dance na engagements. Totoo yan. 1 minute, 1 second, 2 seconds, 20 seconds. My dog again. Stop! Don't destroy the board. Okay, that's enough. Pinatunayan lang ng leftists na hindi totoo ang pagiging anti-US nila. Totoo yan. Yoshi, stay here. Bakit walang nagrarally ng mga left? Sabi ni Beer, wala silang pera. Sa super chat. Sabi ni Doysters, First Lady, forced out. Rhea Pulveron, I think may defense na siya. Need niya matulog because a lot of parties unlike those, ano yun? Kadira. Ganon din si Ensay Mother kasi mukhang siyang, oh my gosh. So, no, so kuwawa naman, oh my gosh. Bagay daw sa akin nakalugay hair. Huwag po kayong masanay kasi nahihirapan ako sa lugay hair. I'm always touching it kaya ayoko sana Hindi ko nagigets, guys. Bakit pagdating dun sa sa hiwalayan, grabe kayo kumapit sa sinabi ni Pangulong Duterte. Pero pagdating dun sa parliamentary, parang nabingi kayo. Ano ba? Huwag selective. Thank you din kay Ma'am Karen. Okay. Hindi naman yan masusolusyonan ang problema. Hindi naman yan masusolusyonan problema ng masa.
Do we now have an admin from hell? Sabi ni Romel. If there was anything lower than hell, I think that's where they came from. Ganito naman talaga ako magsalita, Ma'am Trix, direct to the point. Bakit? Anong sinabi ko dun sa... dun sa hirit mo. Hindi, natawa lang ako. Kung ihihiwalay ang Mindanao, yan na naman. Ano bang nangyari sa Pilipinas, Marcos administration? So complicated. Bad reputation naman ng apelidong Marcos dito sa ibang bansa sa Europe. Good point, ma'am. Okay, naku, may na-ban. Okay, meron na-ban dito kasi paulit-ulit siya ng post. Meron akong moderator na sa sa YouTube. So, wag po paulit-ulit, lalo na kung binasa ko na yung comment. Hala, na-ban. Paano ba mag-reverse ng ban? Sabi ng The Survivor Son, mapapa-aresto ba ng si PRD ng ganun-ganun lang, nagiwan lang ng papel tapos arestado na wala naman due process. Kung ganun, it's stupid. Hindi po. First of all, nobody's saying he's going to be arrested by the ICC. Mang Jerry, naku, gumawa na lang kayo ng bagong account. Sabi ni Mr. Monay, kung ganyan lang naman ka-fresh ang sinasabi nilang bitter, edi magpapaka-bitter na lang. Ay, grabe, Mr. Monay, Hindi ko na, hindi ko na anticipate yung, yung sabi ni Jay, at bakit naman nila i-disband ang Task Force Davao? Because they can. Sabi ni Ma'am Carolina, bakit sobrang talino ng mga politicians? Si Balabay graduate sa UP? Hindi ma'am, ako po yun. Ako yung graduate sa UP. Not once, but twice. And going on 3. Pastor Atenta says, posible ba na may mananagot sa mga okay, sa likod ng PI? Wala po kasing penal provision ang RA 6735. Pero kung mapapatunayan and therefore kailangan po ng ebidensya na ang ginamit ay pera ng bayan, hindi pwede yung sabi lang or that everybody knows. Hindi po ebidensya yun Kailangan ng paper trail, kailangan ng ebidensya. Pero kung may ebidensya na gumamit sila ng pera ng bayan para doon or perang nakalaan for another purpose, para sa People's Initiative, then maaari. Sabi ni Chef Master, ano ba tinatakot nila sa mga Duterte? Ma'am, bakit sa panahon ngayon pilit silang pinababagsak? Ganito yon. From the start, okay, ito factual knowledge ito. From the start, takot na sila kay former President Duterte. Talagang all out silang diplomasyahin si VP Inday. And they're still doing that. Pero from the start, takot sila kay dating Pangulo, takot sila kay Senador Bongo, takot sila sa mga taga Davao na nasa gobyerno kasi akala nila ay gagalaw ang mga ito para ilagay si VP Inday. Ngayon, imbis na mag-intay sila o imbis na makapag-likom o makakolekta ng ebidensya of that, inopress na lang nila. Okay, naintindihan niyo yung nangyayari dito? Nagsususpetsya na sila sa mga Duterte kahit walang ginagawa si dating Pangulo, kahit retired, kahit na, nasa Davao na lang, nakikipagtsikahan, pumupunta sa sa Children's Hospital, tumutulong sa mga kung ano-ano mga causes, ganyan. Hindi, may kapraningan kasi sa mga advisors. May napapraning dyan na as long as si VP Inday ay ang VP at may malakas na tatay, takot na takot sila. And so, imbis na intayin na may mangyari, inuunahan nila. And so, what are they doing? They're oppressing. Alam nyo, sa totoo lang, kung gumawa sila ng tamang trabaho, kung sila po ay, nagpakita ng achievements, remember, ang taas na ng standards natin. Kung may naipakita sila, kahit yung continuity man lang, hindi sila magkakaproblema. Kasi, alam nyo, sa totoo lang, kung popular kayo, dahil mayroon kayong nagawa, may tunay na malasakit sa taong bayan. Kahit Duterte pa yan. Kayo yung pagtatanggol ng taong bayan. Kami mismo, ako mismo, kahit wala ako sa gobyerno, titindig ako sa harap ng tangke. Kasi gumagawa kayo ng tama, nasa serbisyo kayo ng taong bayan. Ang kaso,
Ito ang ginagawa ninyo to cover up for your failures. Na? Yun yan eh. Yun ang ginagawa nila. Walang achievement. O ito yung gagawin nilang achievement. I-oppress nila, patahimikin tayo para walang kritiko. Walang taong magsasabi sa taong bayan na sayang ang binayad natin na buwis. Walang mag-e-enlighten sa kanila. Walang magkatawag pansin sa kanila na, oh, by the way, yung pinangako ni Presidente Duterte, di Presidente Marcos, sa unang sona pa lang niya, ay hindi pa nagagawa magdadalawang taon na. Walang magpo-point out at mag-aaral ng mga available na information that is all online para i-point out sa taong bayan na niloloko tayo ng ating gobyerno. Sabi ni Kimchi Sushi, bakit kay Andanal takot din sila? It's the association with President Duterte. Sabihin nila, kaya si Andanar ang naggagawa nito kasi tao yan ni Duterte and therefore justified sila sa pag-oppress ng dating Pangulo. Sa akin, even if I didn't like the former president, kung aapihin ninyo, titindigan ko siya. Bakit? Diba? He's a citizen of this republic. He's entitled to say what he wants. And if he is wrong, then tell him why he is wrong. Tell us, the people. Mali kayo, sir, because 1, 2, 3. Ano ba? Ang comms ba ninyo? Okay lang na, natutulog sa pansitan? And I'm no longer embarrassed to say this. Dati nahihiya pa ako because I came from there. And yung mga tao dyan sa loob, yung mga plantilla, they do good jobs. May Bureau of Communications dyan, magagaling yung mga tao dyan. Unless pinapalitan nyo na ng lahat ng mga ng mga tao ninyo na sigurado kayo sa loyalty, pero puro-puro naman. You rely on loyalty more than on competence. Can't you find the balance? Sabi ni Kabuto, di ba having the ICC here is unconstitutional? No, but ceding territory and ceding sovereignty is. Hi kay Sarah Marine. Sabi ni Happy Fam, sinampal sila ni retired Justice Davide at Sasona na kaya di nag-work ang saligang batas ay mga incompetent ang nasa gobyerno. Sabi ni Andrew Hoffer Lapinya, I like your name by the way, it's all about deception. Kasi there's like a ring to it. It's all about deception. Offensive na sila para pagtakpan ng kapalpakan nila. Sabi ni Kalyeng, Kalyeng 72, yung pinapamukha nila noon na masama ang Cory admin dahil hindi pinagpatuloy ang mga infra ng Marcos Senior admin, gawain din pala ng junior ngayon kung walang continuity. Sabi ni Ma'am Pinay, I know it's the banning itself that I'm against. Tagal na ng Luminous na walang moderators dahil si Attorney Tix lang may power to ban. I have nothing against moderators though. Sabi ni I know, sorry, may na-ban kanina na nasabihan kasi na wag pa ulit-ulit. At nabasa kasi yung comment niya. And I don't know how to reverse it. So, mamaya when I'm done with the live, i-reverse ko po. Pero, maganda yung sinabi ni Andrew it's all about deception. Dahil palpak ang gobyerno, puro party, attack Duterte. Para hindi tayo nagko-concentrate dun sa mga mali nilang ginagawa. Sabi ni Joe, sobrang dismayado ako kay BBM, pinahiya yung mga taong nagtiwala sa kanya. Sama ako dun. Pasensya na po kung ano yung mga sinasabi ko, sana maintindihan niyo. Naintindihan ko naman, bakit ba? Ano ba yun? We're still there? Sabi ni Myla, grabe, yung inaakala natin na ang Marcos admin ay naiiba sa mga nagdaang admin, yun pala itong pinakamasahol sa lahat. Well, naiiba naman talaga siya sa dami ng parties. Sabi ni Waway, pwede pa po ba ulit mag-run as president si PRD base sa saligang batas? I think, personally, my opinion, the Constitution is too clear. Although merong iba na nag-argue na ang bawal ay consecutive re-election. Pero, I don't know. Di ako sure dun sa As far as I'm concerned, it's clear he cannot. And even according to him, it's clear that he cannot. Based on this Constitution. So, sige, galingan nila. Baka mamaya, magbago yung saligang batas. Ito, sabi ni Liam, covering up their failures by attacking vloggers and protecting smugglers.
Sabi ni Yvonne, naalala ko sabi dati, pagpatuloy niya mga magagandang proyekto ni PRD, pero asan na? Naghahanap siya dun sa parties. Kaya nga na puro party eh. It's called a consultation. Okay, Amik. How do I, paano kita gagawin? Right-click mo yung, select mo yung isang name. Tapos right-click mo, scroll down, nandun yung make mo moderator. Ulit. Right-click mo ang name. Yung tao. Okay, wait. Right-click the name. No. Select yung name mo, right-click mo. How do I select the name? Click mo on the name. Yan. Nakapili ka na ba ng name? Oh, ayan. Yan, right-click mo. Yan. Ay. No, so hindi, you haven't selected the name. Sorry, nagkamali ng click. Yan. Right-click mo, right-click. Left-click yan yung nagawa mo eh. Ako na nga gagawa doon. Yeah, thanks. Okay. According to Attorney Roque, pwede daw pong tumakbo si PRD kung gusto niya after 6 years. Well, that's one opinion. Okay, there are two opinions dito sa pagtakbo for president. Ang one opinion is that hindi pwede at all, total ban. Ang sinasabi, since he talks about re-election, a re-election can only happen immediately after the term of the president, and therefore, he can run for election after at least one term. So, we will see. Okay. Okay po. Jason's posted a clipping ng British Rock Entertainment reporter. I think that's been disproven. Okay, yeah po. Si Ahmed will put in the moderators. Kasi I can't seem to do it here for some reason. Oh, okay. Sabi ni Jose Jr., kailan ka pupunta dito sa Tagum, papapicture ako? Pagkatuyo na, uli. Yes. Sabi ni DJ, the daughter is a true-blooded loyalist like her father. Parang mahirap na makabangon ang Pinas. I don't think so. Sabi ni Ma'am Tina, bakit ganon kada bagong presidente parang nasasayang yung previous na magandang ginawa ng former? But isn't that also true among mayors and everybody else? Okay. Sabi ni Stormy, wala na bang credible na tao na pwede pang gamitin ng admin? Pati si Katrina Ponce Enrile, all of a sudden may fear. Sabi ni Waway, na-miss ko po kayo as part ng admin. Ang lakas kasi nila maka-heist yung favorite ni Attorney Ganon. I know. Ay, kay Ma'am Oseng, sana sinabi mo nandito ka? Sabi ni Lion Fitz, oo nga, sa lahat ng bitter, itong sa Attorney Jose. Hindi naman masyado, nakakaumay yun ha. Ask ko lang po, nung nagbago ba logo, ano ba nangyari sa bukod sa nagbago lang ang logo? Gumasta. Okay, sige. Ang galing nung nung kanyang comment. Nung ano nangyari daw after nagbago ang logo. Tama nga kayo. I'm in TikTok but I'm a YouTuber. Wherever I go live yan, minsan na-encounter ko.
Sabi ni Melvin, namimiss ko yung awkward na tawa mo at fashion statement mo sa karambola. Sana meron din sa live nyo yung fashion statements. So today, for my fashion statement, I'm wearing a black t-shirt para mabasa ng mga nasa TikTok yung mga comments. Sabi ni Joni and Fluffy, nagkakanda logo-logo na. Paano mag-unblock? Go sa YouTube studio and unblock. Okay, sige, I'll do that. Pero later po, after yung live. Sabi ni Josefina, I know the Davao Military. Huwag naman Davao Military, wala pong gano'n. AFP yan. Will protect the Dutertes. I myself will pick up the biggest dose for those not kidding. Okay, I get it. Militia po kung meron. Sabi ni Food ng ina mo, gumasto sa logo para makakurakot. Sobrang nakakalungkot ang Pinas. Oo nga. Sabi ni Diet isipin na lang natin na naklone si BBM at alien na siya. Total di niya maalala yung mga pinangako. Baka yun. May amnesia siya. May tama na yung memory because of alien na lang. Balik na lang tayo sa alien theory. Asan si Sas? Sas, ayaw mo makyat? Binigyan na kita na ano. Sino daw i-unblock? Ano pangalan nung kanina na na-block? Si Jose? Hi, Sas. Sasakit ka? Si Jerry daw. Nag-post si Sas na addict daw si Katrina noong kabataan niya. Oh. I'm pretty sure she grew up with the Marcos kids, but Sabi ni Gear, ang bagong PH na mantra na walang kotong pero may mga nagreklamo sa Ted Filon ng kotong simula pa lang. Sabi ni Joe, ngayon lang ako nakadinig ng daming kwento ng leader natin pero wala namang execution. Hi kay Annie. Hi kay Beer. The Kingmaker, sino? US? Okay. Isa pa pala yan that we have to discuss. Ang daming nagsasabi na impluensya daw ng US itong pagpapahirap kay dating Pangulong Duterte. Posibleng may truth to that. Posible. Kasi, it doesn't work for them kung magkaroon ng resurgence ng Duterte. At para sa kanila, kailangan ma-erase yung chapter na yan sa buhay natin. Kasi naliwanagan tayo tungkol sa ating foreign relations nung panahon ng dating Pangulo. Mas madiskarte siya. At dahil kailangan na maging madiskarte, hindi na niya sinusunod yung mga dikta ng ibang bansa na gustong kontrolin ito. So dun sa nagsasabing posibleng yes. Para dun sa mga nagsasabing meron daw mga foreign advisors dyan sa meron nga po at nakikita naman din po sila. May sightings, kumbaga. So, wala tayong choice but to think that there is some influence also dito sa mga polisiya ng ating Pangulo. Lalong-lalo na dito. Right now, ang tingin ko medyo nagtitimpi pa sila. Pero may mga hawk dyan sa loob, yung mga utak pulbura pagdating sa polisiya na sige, dismantle natin yan, pa-arresto natin yan, matahimik yan, yung mga ganun mag-isip, yung mga, kasuhan natin lahat ng lahat ng ayaw sumunod dun sa linya namin dito sa Coast Guard, pa-arrestoin yung mga yan, hanap tayo ng paraan, basta pa-arrestoin yung mga yan, yung mga nagdi-defend ng China, kahit polisiya naman at saka international law ginagamit natin, o kaya ginagamit lang natin yung arbitration decision against them. Hindi, sige, mga pro-China yan. Yung mga ganyan, utak pulbura yung mga yan pagdating sa polisiya. Di ba? Yan ba yung pinakikinggan ng ating Pangulo? Pero this should give you pause, ha? Tanging presidente lang, through the DFA, ang maaaring miyembro ng gobyerno, kawani ng gobyerno, na maaaring magsalita tungkol sa foreign policy. Dahil sila po ang nakakaalam ng polisiya. Kung hindi presidente, through his press secretary, or himself, and the DFA secretary or through their information officer. Yan lang ang pwedeng magsalita about foreign policy. So kung may nagkukomento dyan na, hindi naman taga-OP, hindi naman taga-DFA, ganyan. Tapos meron pang mga pahataw na kailangan
pa-aresto na yung mga yan. Titignan ko kung paano ko mapapa-aresto yung mga ganyan. Pagka mga ganyan na yung salita. Alam nyo na nag-fail na yung leadership. Kasi bakit ka papayag na ang baba-baba ng rangko nitong taong to at walang kinalaman sa foreign affairs, dakdak ng dakdak. Di ba? Okay, so tatapusin ko na to kasi hindi nga po umaakyat si Sas. Tapos, itong mga galit sa akin, sasabihin si Sas na lang. O sige, mag-out na ako ngayon para makapag-live si Sas dun sa page niya. Okay? So, okay, happy ka naman Mercy ha, kasi sabi niya kailangan daw si Sas. Okay. So, sige, maraming salamat sa pagsubaybay sa Luminous nitong araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng nagbigay ng stars, super chat, super sticker, at saka dun sa mga ganyang klaseng komento na, okay, you got your wish. Okay? Happy na ha? Hindi kita ibaban, pero dyan, kung gusto, para makanood ka ng iba. No. Niyo ako, guguluhin niyo ako dito eh. Okay, thank you kay Ma'am Karen, kay TCFI Clinic, kay Doysters. Sabi niya na-search kaya ni Ensay Mother yung cook bloat, pero sabi ni Google, sa mukha lang yung bloat eh. Actually, general bloating pala. So, ayun. Okay, so, and thank you very much sa lahat ng nagpadala ng coffee, ng hearts, diamonds, etc. dito sa TikTok. Hindi kasi nga, hinahanap nyo si Sas. Hindi siya umaakyat. So, we need Sas daw eh. So, para makapag-live si Sas, for some reason, di siya makaakyat dito. Di pagbigyan natin. Alam nyo, ako yung vlogger, sa lahat ng mga vlogger, na kapag may nakasabay ako, tumitigil ako. Nire-respeto ko sila. Kapag may sumabay sa akin na live, kung ako nauna, hindi ako titigil. Pero kung kunwari, nauna sila, hindi ko sila sasabayan. So kung kayo gusto ninyong manood ng iba, edi okay lang. 'Di ba? Hindi walang samaan ng loob kasi gusto ninyong manood ng iba. Sabi ni Doysters, kausap ni Lisa si Sas, tinatanong kung kailan siya mag-join sa ant colony ni Sabi ni Mike Mardut, full of spirit and hope at masaya ang unit team ng campaign 2022. Who would have thought sisirain at kukontuloy ng babaeng ahas at tambak? Okay? So, ayun. Okay, so thank you very much. May live naman po tayo every day. So, I'll be back tomorrow. Na busy lang talaga ako sobra today. Kaya I wanted to go live this morning pa lang. Pero, I hope na intindihan ninyo na yung suit po ni Avel, to wrap up lang po, yung suit po ni Avel is a defamation suit. It's a civil suit and it is filed abroad. Pero base dun sa sagot ni Madam Maharlika, meron po siyang hinahanda na countersuit. At mayroon po siyang defenses, among those of which is yung information galing kay Mr. Bacudio himself and told to her and therefore that negates the malice. Bukod pa doon, mayroon siyang ebidensya na si Mr. Bacudio mismo ang nag-affirm at confirm ng mga impormasyon na ito. Doon sa mga statements naman ni Ms. Katrina Ponce Enrile, it stretches logic. Masyado naman pong sinistrain niya yung logic, yung rules of logic, by saying na yung mga tao who are in power are the underdogs because the whole concept of being an underdog is somebody who lacks power or who is less powerful than somebody else. Okay? And finally, itong pag-dismantle or pag-disarma sa Task Force Davao at yung mga pag-probe dun sa mga litensya ng mga armas na nakapangalan kay dating Pangulong Duterte is indicative of something about to happen. Indicative na tumataas po ang security concerns niya. Kung kaya't kailangan po natin na magpursige sa salita. Yung mga sinasabi ni Ms. Katrina tungkol sa mga bayaran about China, mga traidor sa bayan, ito po ay hango sa mga salita ng mga trolls. Trolls na somehow lead people to believe na konektado sa mga puwersa ng Malacanang. Itong mga linyang ganito at itong mga ginagawa sa mga Duterte ay calculated para magpatahimik ng tao. Gumagastos po sila. Hindi para sa kapakanan at pag-angat
sa estado ng ordinaryong mamamayan, kung hindi para mang-oppress, para magpahirap, para mabawasan yung ating mga karapatan o matigil yung pag-enforce ng mga karapatan natin na nasa saligang batas. May mas malaki pa ring laban, ang laban sa People's Initiative. At itong pangingialam sa ating saligang batas na pilit ginagawa ng ating mga opisyales nang wala man lang pasintabi sa ating mga mamamayan na nagluklok sa kanila sa pwesto nila. Itong mga pang-aabuso ng mga taong underdog kasi ang lakas-lakas nila. Itong mga pagpapahirap nila, pagta-target sa ating mga ordinaryong mamamayan, kapag nanaig sila sa ganitong paraan, kapag sila po ay nananalo o nakakapagpalawak ng kanilang poder, ng power nila, hindi ito titigil. Tutuloy-tuloy sila sa paggamit nitong power na ito. At pag lumawak ang kanilang power, asahan natin, lalawak din yung lakas nila ng loob na tuluyan tayong tapak-tapakan. Anong pwede natin gawin? Ang gagawin natin, yung ayaw nilang gawin natin. Pinapatahimik nila tayo dahil nagsasalita tayo. And therefore, this is the age, the time when we have to talk more. Itong, sabi ni Waway, may power ba talaga sila, attorney? Power to change logo? When you are the commander-in-chief and you can give a direct order to the military and you order them to open fire, that's power. Nanood ba kayo ng ng Game of Thrones? Power is power. Kahit sabihin pa natin, pulpul yung mga opisyales ng gobyerno. If ever mapraning yung mga yan, can you imagine putting power in the hands of somebody whom we are not sure is thinking clearly? Di ba yan ang ultimate danger sa atin? We need to protect each other. Kapag mayroong ginigipit sa atin, tulad ng ginagawa kay Sas, kay Maharlika, tulad ng ginagawa sa atin, natanggal sa trabaho, tulad ng ginagawa sa iba na nag-hire ng mga trolls using government money para insultuhin tayo, we must speak up more. If only for the fact na kailangan natin ilagay on record itong kanilang pagpapahirap sa taong bayan. They may be, kumbaga, hindi sila magaling magpatakbo ng gobyerno. And yet, they still have the power. They still hold the reins of power. Meron pagka maganda na yung mga sinasabi natin, lumalabas yung mga trolls. Saya-saya ko lang. Hindi po tayo magpapatinag. Hindi po tayo titigil. They don't want us talking, all the more we should talk. They don't want us talking about something, all the more we should talk about that. All the more. Huwag tayong tatahimik. At parati tayong mag-oobserba. Kung mayroong mga ginagawa sila sa paligid ni dating Pangulong Duterte, umanda na rin tayo. Because it will start from there. Bihira po yung nabibigyan ng pagkakataon. Natindigan natin ang ating bayan. Kung sakasakaling tawagin tayo ng tadhana, kailangan lahat tayo titindig. Diba? Hindi man tayo nakilaho sa unang revolusyon ng Pilipinas, may magagawa pa rin tayo para mapakita natin ang pagmamahal sa bayan. Hindi po ito tungkol sa mga Duterte. Hindi na po ito tungkol sa kanila. Although ino-oppress din sila, tinitindigan natin against the oppression of the former president. The oppression of him, yung pinapahirapan siya. Tinitindigan natin yung oppression ng mga vloggers sa mga vloggers. Yung pag-oppress, pagpapatahimik sa atin, mga threats of lawsuits, and so on. Threats of removing you from work, and actually removing you from work. Okay pa ako mabubuhay ako kahit wala yung trabaho ko. But what about the others? Diba? Kaya nyo gawin yan sa akin kasi I'm not connected to any oligarchs, not gonna die from hunger, but yeah. But you're doing it to me because exactly, I'm nobody to you. Okay, I'm nobody. But there's 100 million nobodies in this country also, who I hope
will stand up for the right thing. Handa na ba tayo? Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay dito. Thank you very much for all that you do. Lahat ng nagbigay at lahat din po na nagdadasal para sa atin. Magdasal tayo para sa isa't isa, dun sa mga naniniwala at may pananampalataya pa. Pero para dun sa hindi, can we just at least spare good thought for those who are fighting this? Yeah. Yung mga nagsasabing maharlo ka, yung mga mang-insulto kay Sas, mang-insulto sa atin, yung mga ganyan, they know that it takes a toll, but we won't let them. So spare a good thought for those who have to bear the brunt of that, na kailangan na inaaraw-araw ng mga tolls. Meron din, iba lang ang laban ngayon. Ang laban is information, imbis na bala. So ingatan lahat, huwag pong kakalimutan, alagaan ninyo ang inyong kalusugan, alagaan ninyo yung sarili ninyo, kailangan kayo ng bayan.